Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Easy Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 11, 2024. Ngayong araw po ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan about po sa ating series, which is the 7 Principles to Achieve God-Given Goals. Specifically ngayong araw po ay tatalakayin natin ang Kaizen, meaning make daily progress. Ang ating talata po ay manggagaling sa Proverbs chapter 13 verse 11. Sabi po dito, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Sa Tagalog po, mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan, ngunit siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. Ngayon naman po ay tayo ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, Kaizen means continuous progress. Huwag po tayong humantong sa ating buhay na feel natin wala na tayong magagawang improvements sa mga buhay natin. Kasi hanggat nabubuhay ka, hanggat humihinga ka pa, may purpose ka, may chance ka pang mag-improve, lalo na sa relationship sa Diyos. Dapat po day by day mag-i-improve yung relationship natin sa Diyos. Ina-apply natin ang principle ng Kaizen. Next po, small steps makes a giant leap. Yung mga maliliit na akbang natin, kapag pinagsama-sama yan, makakagawa ka ng isang malaking akbang. Nabubuo natin yung mga maliliit na steps into bigger steps. Ayun nga, gaya ng sabi ko, small steps makes a giant leap. So, every day we take small steps. Every day we must have one step closer to Jesus. Pag nagsama-sama po natin iyang mga small steps, like araw-araw kang nagde-devotion, araw-araw kang nagbabasa ng Bible, at the end of the year mayroon kang isang malaking hakbang na tiyak na mag-i-improve, magpapakita na there's an improvement na nangyari at sa buong taon na ginawa mo yon. So yung mga small improvements mo, pag pinagsama-sama mo yan, marirealize mo na lang talaga na ang dami o ang laki ng nagbabago sa iyo. Like for example, gaya ng sabi ko kanina, kapag nagde-daily devotion ka, nagbabasa ka ng Bible every day, at the end of the year, marirealize mo na lang na mas napalapit ka, mas nakilala mo si Lord. And lastly po is a continuous drop of water makes a difference. Yung patak po ng tubig, kapag po yan continuous, it can make a difference. May ihalin tulad natin ito sa ating mga oras. Bawat isang patak, bawat oras, saan mo man binubuhos yung oras mo, dapat you make sure na ikakalugod ito ng Panginoon yung oras mo. In order to make a difference, dapat make sure mo na yung oras mo ginagamit mo sa tama. That is why we need to handle our time properly. We need to make our life meaningful. Huwag po nating sayangin ang bawat patak ng oras natin. That is why sa application po natin, una po, build good habits to change our lives. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, baguhin mo ang habits mo. Kasi kapag hindi natin binago yung habits natin, huwag kang mag-expect na may magbabago sa buhay mo. Kahit little by little, we can change your life. Kasi kapag pinagsama-sama yan, sa yung mga maliliit na steps, magiging malaking steps yan na makakapagpabago sa buhay mo. Also, accomplish small tasks every day. Dapat araw-araw po may task tayo. Huwag nating hayaan na wala tayong plano sa araw-araw, dahil kapag nabuhay ka na wala kang iniisip na i-accomplish mo, wala kang mararating. Kailangan ngayon pa lang iniisip mo na kung ano ang plano mo, anong gagawin mo bukas. Pag ginawa mo yan consistently, for sure you will see improvements. And lastly po is be persistent and never give up. Kahit na may humarang sa iyo, kahit na maraming problema, huwag kang susuko, dahil ganoon ang mga successful. Gaya natin ang Panginoon, hindi niya tayo sinukuan. Jesus Christ fought for us. He never gave up for us. That is why we never give up. Be persistent, gayahin natin ang ating Panginoon Jesucristo.